Magandang araw mga kapanabong. Narito tayo ulit sa ating YouTube channel, Jessico Pineda. Ang aking YouTube channel, Jessico TV. Ngayong video, ituturo ko sa inyo ang step by step na pag-aalaga mula day 1 na sisiw hanggang maging ganap na manok. Housing, paano ang housing ng ating mga sisiw, pagkain, yan, kalinisan, yan, paano kalinisan ang ating gagawin, at basic healthcare, yan, importante yan, yung basic healthcare. Kung kapakipakinabang sa iyo ang ganitong content, pwede mong i-like, pwedeng pakisubscribe, at pwede mo rin i-share ang aking video. Ito number 1, preparasyon bago dumating ang sisiw. Bago pa dumating ang sisiw, ihanda ang brooder. Sa init na 32 hanggang 35 degrees Celsius. Sa unang linggo, mag-adjust ng 2 to 3 degrees Celsius pababa kada linggo. Yung bedding, ito yung bedding, yung pinakasapin sa kulungan. Kapag ang bedding o sapin sa kulungan ay basa na, kailangan palitan niya natin yan. Kailangan ito ay mapanatili nating malinis yung sapin ng ating mga sisiw. Kailangan malinis. Kailangan wag basa. Yung ilaw na ilalagay natin, tuloy-tuloy lang to hanggang 24 hanggang 48 hours para kumain at uminom. Tuloy-tuloy lang yung ilaw. Yung init kasi ng ilaw, kailangan ng mga sisiw yan. Tubig na may electrolytes o asukal. Sa day 1 ng ating sisiw, kailangan ng mga sisiw ang electrolytes. Maglagay ka ng 1 litrong tubig, maglagay ka ng asukal, na 1 kutsarang asukal sa 1 litrong tubig sa day 1 ng ating mga sisiw. Yan ay panlaban sa stress ng ating mga alagang sisiw. Starter feed, napaka-importante ng starter feed. Kailangan nyo fine, crumble, at laging sariwa. Kailangan ipapakain nyo sa ating mga sisiw from day 1 ay ang mga sariwang pagkain. Day 1 hanggang day 7. Ito yung tinatawag na day 1 hanggang day 7 ng ating mga sisiw. Ito yung tinatawag na critical stage. Critical stage to Kaya kailangan maingat tayo sa pag-aalaga ng ating mga sisiw. Sa unang linggo ng ating mga sisiw, bantayan natin yung init. Yung init, kailangan bantayan natin yan. Kung sila ay nagsisiksikan sa ilalim ng ilaw, ibig sabihin malamig. Kaya kailangan taasan natin yung init. Kung nakakalap sa gilid at hingal, ibig sabihin masyadong mainit ang ating ilaw. Kaya hinaan natin yung ilaw. Sa ating starter feed, kailangan ng ating masisiw ng 18 to 20% ng protein. Kailangan nila ng unlimited starter feeds. Sa pagpapalit ng tubig ng ating mga sisiw, kailangan natin magpalit ng tubig 2 times a day. 2 times a day tayo magpapalit ng tubig. At panatilihing malinis ang paliguan at tubigan ng ating mga sisiw. Kapag naobserbahan mo, napansin mo na ang beddings, yung sapin ng ating mga sisiw ay basa na, palitan na natin yan. Para hindi mamaho at para hindi magkasakit ang ating mga sisiw.
Pag napansin nyo, basa na yung bedding, so yung sapin na karton, tanggalin na natin yan. Palitan natin ng bago para iwas sakit ang ating mga sisiw. Lagi nating oobserbahan ang ating mga sisiw. Kapag may nakita kang sisiw na mahina, ihiwalay mo na yan. I-isolate mo na yan, i-quarantine mo yung sisiw. Baka yan ay makahawa pa sa mga ibang sisiw. Kaya ihiwalay mo na yan. Kapag meron kang napansin, meron kang naobserbahan na sisiw na mahina o nangihina na para may sakit, ihiwalay mo na yan kasi baka makahawa pa yan sa ibang sisiw. Ito pa, vaccine. Ang vaccine ay napaka-importante sa ating mga sisiw. Newcastle B1. Yung sisiw natin na day 5 to 7, kailangan meron na silang vaccine, ha. Ito na ang ating number 3, ha. Kung ang ating sisiw ay 2 weeks old or 4 weeks old, ibig sabihin ito ay malaking sisiw na, kailangan ilipat na natin sila sa isang maluwag na kulungan. Habang lumalaki ang ating mga sisiw, ibaba natin yung init ng 2 to 3 degrees Celsius per week hanggang ma-reach o maabot ang normal temperature. Dagdagan natin yung space. Ibig sabihin dagdagan yung space, ibig sabihin sa maluwag sila na kulungan. Huwag silang magsiksikan para iwas stress at sakit ang ating mga alagang sisiw. Paminsan-minsan, paarawan natin ang ating mga sisiw. Paarawan. Kailangan din nilang makalanghap ng sariwang hangin. Kaya paminsan-minsan ay paarawan natin at expose natin sa labas ang ating mga sisiw para sila maarawan, makalanghap ng sariwang hangin, presyong hangin. Yan. Yung grit naman, yung grit, importante rin to sa ating mga sisiw. Ito yung makakatulong sa digestion ng ating mga sisiw, yung grit. Malunggay. Malunggay 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, bigyan natin ng malunggay leaves ang ating mga sisiw. Kung ang ating mga sisiw ay 5 to 8 weeks na, kailangan nila ng grower stage. Kailangan nila ng grower stage. Kailangan nila ng grower feed. Grower feed, ibig sabihin malaki na itong mga sisiw na to, kailangan nila ng grower feed. Kailangan nila mag-deworm. Huwag niyong kalilimutan yung deworming, at saka yung biosecurity. Napaka-importante ng biosecurity. Kapag 5 to 6 weeks na, ilipat na sa grower feed. Kailangan na ipapakain mo sa ating sisiw ay 16 to 18% ay protein. Kailangan ng protina ng ating mga alagang sisiw ng 16 to 18%. Yung tubig nila kailangan laging malinis. Kailangan laging malinis ang kailang tubig na inumin. Pwede mo itong lagyan ng apple cider vinegar. Paano ba paggawa ng apple cider vinegar? Kailangan natin ng 1 litrong tubig at 1 kutsarang apple cider vinegar. Ihalo mo yun sa 1 litrong tubig. Yung apple cider vinegar, 1 kutsara lang na apple cider vinegar ang ihalo mo sa 1 litrong tubig. Yan ang ipapainom natin sa ating mga sisiw. Deworming, ibig sabihin ay yung pagpurga. Kapag 6 to 8 weeks na ang ating mga sisiw, obligado na tayo silang i-deworm natin, ipurga ang ating mga sisiw. Kailangan ipurga na natin sila. Bakuna, yung bakuna, vaccine. Kailangan yan, yung fowl pox. Importante yan, Biosecurity. Napaka-importante ng biosecurity, lalo na sa mga bumibisita. Meron tayong mga bisita, may gusto makita o mahawakan ng ating mga alagang sisiw, ilimitan nyo sila. I-limit nyo, Kailangan natin ng biosecurity. Maglagay kayo ng yung tuntungan, yung step na merong kahit na yung Clorox, tubig at Clorox,
aapak sila roon bago sila pumasok. Bago sila pumasok sa inyong bakuran o sa inyong farm, kailangan meron tayong biosecurity para iwas tayo sa mga virus. Napaka-sensitive ng ating mga sisiw. Madali silang kapitan ng mga virus, kaya kailangan ipatupad natin yung tinatawag na biosecurity sa ating mga alagang sisiw. Kapag ang ating sisiw ay umabot na ng 2 hanggang 4 na buwan, kailangan rin nila ng muscle building. Muscle building, ibig sabihin kailangan din nila maglakad-lakad para ma-exercise. Kailangan rin nila ng mainitan, maarawan. Pero doon dapat sila sa mga malilinis na lugar. Doon sila dapat sa mga malawak na space para gumanda ang muscle at postura ng ating mga alagang sisiw. Kailangan din nila maglakad-lakad ng banayad lang sa lupa. Tanggalin niyo yung mga damo kapag meron kayong mga damo ron sa inyong farm o sa inyong mga kulungan, tanggalin niyo yan. Baka yan ay may mga nakatagong mga parasite dyan na maaaring kumapis sa ating mga alagang sisiw. Araw, yung sun exposure. Yung init ng araw, kailangan yan natin mga alagang sisiw, yung tinatawag na sun exposure. Anong oras ba ang sun exposure? Alas 8 hanggang alas 10 yan. Pag umabot ng 11 hanggang 12, 10 hanggang 12, bawal na yon. Wala nang vitamins yun. Vitamin D is 8 to 10. Kailangan ma-expose din sa init ng araw ang ating mga alagang sisiw. Paligo, itong paligo, napaka-importante. Kailangan paliguan natin. Ito tinatawag na dust bath para naman matanggal yung mga kuto. Kasi may mga kuto yan, yung ating mga alagang sisiw, kaya kailangan paliguan natin sila para mawala yung mga kuto. Ito meron pa tayong feeds grower. Yung feeds grower, pwede rin dito yung kalabasa. Yung kalabasa, pwede rito. Kasi kailangan nila ng good pots para sa magandang balahibo. Ito, obserbahan nyo yung tuka. Kailangan lagi nyo tinitignan yung tuka. Tuka, kuko. Yung kuko ng ating mga sisiw. Tingnan nyo yan Yung balahibo. Yung timbang. Yan, yung timbang. Baka meron kakaiba sa kanilang weight o timbang. Kailangan obserbahan natin yan Kapag umabot na ng 4 hanggang 6 na buwan, ito ang tinatawag na adult care. Adult na ang ating mga sisiw. Hindi na sila sisiw. Adult na sila. Ano ba ang kailangan nila kapag sila ay 6 months na? 6 months old na ating mga sisiw. Kailangan na ng balanced diet. Kailangan ng tahimik na environment. At kailangan din nila ng feeds grower. Maaari silang bigyan ng feeds grower for maintenance. Huwag bibiglain huwag bibiglain ang pagpapakain ng feeds grower. Yung tubig panatilihin pa rin natin na malinis ang tubig. Kailangan nila ng electrolytes. Kaya yung sinasabi namin na apple cider vinegar, magaling yon para sa electrolytes ng ating mga sisiw. Lalong-lalo na pag mainit ang panahon kailangan ng electrolytes. Electrolytes is very important sa ating mga alagang sisiw, lalo na kapag mainit ang panahon. Parasite control. Kailangan ng regular check-up ng ating mga manok. Parasite control ang tawag dyan. Regular check-up. Kuto. Kailangan mawala ang kuto. Ating mga alagang sisiw. Damo. Tabasin niyo yung mga damo sa nakapaligid sa kulungan ng inyong mga sisiw. Tanggalin niyo yung mga damo. Maaaring pamahaya ng mga parasite. Katahimikan at stress-free environment. Ibig sabihin, malaking tulong ang isang environment na tahimik para iwas stress ang ating mga alagang sisiw. Ito, bibigyan ko kayo ng routine na pwede nyong gawin sa loob ng 1 linggo. Routine to
Lunes, ang gagawin nyo sa araw ng Lunes, general check at paglilinis ng kulungan. Beddings. Lunes gagawin nyo yan. Routine na to, routine na gagawin nyo. Ito yung daily activities na gagawin nyo para ma-obserbahan nyo ang paglaki nating mga alagang sisiw. Lunes, ang gagawin nyo, general check-up, paglilinis ng kulungan, yung mga beddings, baka basa na, marumi na, mabaho na, palitan nyo ng bago para iwas sakit ang ating mga sisiw. Martes, anong gagawin nyo sa araw ng Martes? Obserbahan nyo yung timbang. Baka mamaya pumapayat na yung ating mga manok, baka naman sila ay may sakit na. Tingnan nyo yung paglalakad, baka nangihina na. Importante yan. Yung weight observation sa ating mga alagang sisiw. Anong gagawin nyo sa araw ng Miyerkules? Sa araw ng Miyerkules, sabi ko kanina, ACV water, apple cider vinegar water. Bigyan nyo sila ng isang kutsarang apple cider vinegar. Isama nyo sa 1 litrong tubig. Kailangan nila yan, makakatulong yan sa kailang digestion. Anong gagawin natin sa araw ng Huwebes? Para sa ating daily routine activities, inspect parasite. Baka may mga parasite na ang ating mga alagang sisiw. Obserbahan nyo yan, Sa araw ng Biyernes, ano naman ang dapat natin gawin para sa ating daily routine activity? Maglagay ulit tayo ng mga greens and vegetable. Ito ay nakakatulong, lalo na yung mga kalabasa, malunggay. Nakakatulong yan sa ating mga alagang sisiw. Sabado, ano ang gagawin natin sa Sabado? Daily routine activity. Sa Sabado, deep cleaning ng ating feederer. Kailangan linisin natin maigay yung mga waterer at saka feeder. Yung waterer, yung lagayan ng mga inumin ng ating mga sisiw. At ang feeder, yung lagayan ng mga pagkain. Sa araw ng Linggo, ano ang gagawin natin? Siyempre, rest day. Pag araw ng Linggo, rest day. Pero, kahit na rest day natin, kailangan pa rin natin ng observation. Kailangan pa rin natin obserbahan ang ating mga alagang sisiw at ang pinaka-importante sa lahat, yung record keeping. Bakit importante ang record keeping? Kasi ililista natin doon yung edad ng ating mga sisiw. Unang-una yung edad, yung timbang ng ating sisiw. Kailangan meron tayong record keeping. Lalong-lalo na yung vaccine schedule nila, kailangan naka-record dyan. Para alam natin, updated tayo sa ating ginagawang pag-aalaga sa ating mga sisiw. Napaka-importante ng record keeping sa ating mga sisiw. Ilan ba itong sisiw natin? Kailangan naka-record dyan. Kailangan alam natin yan. Sino ba ang, ano ba linyada nito? Yung linyada ng ating mga sisiw. Kailangan isulat natin yan, Importante yan. Ito pa, ito. Merong common mistake na dapat nating iwasan, Iwasan nyo ang sobrang init at sobrang lamig sa brooder. Iwasan yan. Sobrang init, sobrang lamig na brooder, iwasan yan. Maruming tubig at basang beddings, iwasan yan. Red flag yan. Bigla ang palit ng feeds na walang transition. Mali yun, red flag yan. Magpapalit ka ng feeds, papalitan mo yung feeds ng iyong mga sisiw. Red flag yan, kung yung gagawin yan. Siksikan sa kulungan. Red flag rin yan. Kapag ang mga sisiw siksikan sa kulungan, nagdadala yan ng sakit at stress. Walang record. Naku, Diyos ko, red flag yan. Kaya sabi ko sa inyo, ang record keeping ay importante para sa edad, para sa bakuna at timbang na ating mga alagang sisiw. At ayan muna mga kapanabong, ang aking topic mula sisiw hanggang ganap na manok. Kompletong gabay para sa malusog na alagang manok panabong. Kung may tanong ka o gustong idagdag na technique,
i-comment mo lang sa baba. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel, Jessico Pineda, Jessico TV, para sa mga iba pang practical tips. Salamat mga kapanabong. Mabuhay kayo.